si Lieutenant Senior Grade Lodovico D. Librilla Jr. And the same commanding officer ng MCS Tracer 9 since 2011. Ang area of operation po namin is Zamboanga Peninsula and ERMM. You mentioned 2006, sir. Yes, before 2006 dito po ako nag junior officer. During my deck and gunnery officer dito po ako nasa. Na-promote po kayo 2011. Yes, 2011 na-promote po ako, na-assign ako dito as commanding officer. Actually, yung mission and function ng DAB for MCS Tracer 9 is to conduct monitoring, control, and surveillance, including from Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, and including Pagadian. So kami po yung na nagkakandak po kami ng inspection ng certificate ng barko, kasi dito sa barko merong onboard na VFAR personnel, so sila po, kasama po namin sila. Kami as Coast Guard, security lang po kami sa kanila. Kami po magman ng barko kung saan gusto nila pupuntahan. Meron ba bang ibang team, sir, or kayo lang po? Actually, dito sa area during sardines conservation, yung closure ng sardines, tatlong patrol boat po yung na-assign dito, yung MCS 3004 and 3005 at saka yung barko na to. Sir, ilang years na rin po kayong masaserve dito sa Zamboanga? Sa Zamboanga, masasabi ko siguro mga 2 years, almost 2 years na ako sa Zamboanga. Almost 2 years? Yes, oo. 2006 nga po, sir, di ba? Pero kasi putol-putol yung putol-putol yung yung assignment ko dito. Pero sa Mindanao, Davao, Zamboanga, alas na ikot ko na. Doon sa 2006 kayo nag-start, pero nung straight 2011? Yes, 2011. Okay. Tapos yung function, sir, yung paki-enumerate niyo po yung mga achievements, mga accomplishments. Like, yung pinaka na accomplishment ng 3009 is yung last year kasama po kami sa sa closure ng sardines. So yun yung pinaka na accomplishment namin for the last year. Pero yung latest accomplishment namin ngayon, yung naka-prend po kami ng ng Malaysian registry vessel with 12 Vietnamese nationals on board. So yun yung nauli namin nung April 22 dun sa Pangutaran, dito banda sa Pangutaran area. Actually, on 21 April 2012, meron po kaming directive na to proceed sa area na to conduct search and rescue sa sa barkong Wendolin na matagal nang walang dead on the water sila kasi nasiraan yung makina nila. So dumating kami dito sa area from Sangali papunta dito. Dumating kami at around 8 AM ng umaga kasi medyo malayo-layo rin takbo namin. So nung papunta na kami sa area, meron po kami na sighted na 4 na unidentified vessel. Pero alam namin na fishing vessel yun siya. So nalapitan namin. Nung nasa malapit na, nakita namin na foreign vessel. So yun, nung in-approach namin, tapos napakilala po kami na member ng Philippine Coast Guard. So yun, pero sila diretso pa rin. So yun yung ginawa namin, nabol namin sila hanggang sa meron kami nahuling na isang fishing vessel, foreign fishing vessel. Tapos nung nahuli, nag-onboard yung personnel, pero nag-onboard yung personnel to as para magbantay ng nahuli namin. Tapos kami, hinabol namin yung isa. Pero sa kasamang palad, hindi namin nahuli dahil nanlaban nito. Binabangga kami, kaya nag-decide na lang kami na iwanan yon para maiwasan yung kung anong sakuna na mangyayari sa barko. At saka, safety ng barko and the same time safety ng personnel.
Sir, yung mga Vietnamese na status ngayon. As of now, yung mga Vietnamese, yung 12 Vietnamese national, nasa Sulu Provincial Jail. Kasi turn over namin sila doon. From Tawi-Tawi, dinala namin ng Sulu. Dahil nung nahuli namin sila, dito banda po sa ano, sa area na to, sa Pangutaran. Pangutaran group po ba yan? So under Sulu. Sir, ano po yung ang mga island na nandun sa kanan? Yes, sa island na to, ito po yung ano, North Obian at saka yung Pangutaran Island. Ito yung Pangutaran. Pangutaran. North Obian. Nung time na yun, sir, nagkakanda kayo ng operation? Search and Para rescue. Search and rescue. Tapos, Pero meron din kaming directive na to proceed that area to conduct ano, monitoring, control, and surveillance. Dahil meron pong mga intelligence information na sa lugar na to maraming dumadaan na ano, mga hindi lang kan yung mga local pero yung mga karga nila galing labas. Sabi nila smuggled items. may mga records kayo, sir? Yes, well, meron po kaming holdings sa mga kanyan kasi continuous rin yung ano, yung linkages namin with intelligence community. So nagbibigayan po kami ng information. Every time na meron kaming makuwang kwan na merong dumadaan dyan, so binabato rin namin sa kanila. Sir, way back tayo dun sa na-apprehend yung mga Vietnamese. Ano po yung mga kasama doon sa barko nila? Ano po yung mga nakita nyo? During our inspection, meron po kaming nakitang mga items which is pinagbabawal. Yung sea turtles. Meron po silang kargang sea turtles, yung black corals. Di ba? Pinagbabawal yan. Ano po yung turtles? At saka yung mga isda. Endangered ba yung turtles? Yes, ang sea turtle endangered po yan. Hawksbill po ba yun? Yes, pinagbabawal yung pagkuha ng sea turtle dito sa atin. Sir, kung hindi man classified, marami po ba tayong mga ship na nagpapatrol? With regards sa patrol, meron po tayong mga counterpart dyan. Nandyan yung Philippine Navy. Nagkakandak rin sila ng patrol sa area. Tsaka yung barko ng Philippine Coast Guard nandyan rin na nagbabantay sa ating karagatan. Saan po nagkakapareho yung Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa layunin? Your objectives or your goal? Kasi ang Philippine more on yung sa kwan sila sa national threat, sa medyo kwan sila sa sa national security. Din yung Coast Guard naman more on kwan kami, humanitarian mission kwan. Then the same time search and rescue kwan. Sir, kayo yung nagmamanage ng mga ongoing at outbound na ships, di ba? Yung mga passengers? Yes, pag dumaan yun sa sa port, kami po yung yung nag-ano sa kanila. Conduct po ng ng pre-departure inspection kami po. Meron din po kayo, sir, mga projects na like civic action, street planting. Actually, yung pag-conduct po namin ng ng research at saka oceanographic survey. Yan po yung continuous yung survey namin for larvae sampling with BFAR. Kasama po namin yung mga scientists from BFAR. Magkanda kami ng research from Zamboanga papuntang Dipolog. With regard sa mga civic action community, yung Philippine Coast Guard po kasama rin kami yung tree planting, coastal cleanup. Yun ang mga trabaho na namin yan. Tulong din kayo, sir, sa mga local community po ba? Ano ba? May mga projects sila? Yes, ang Coast Guard basta meron lang coordination from LGU to Coast Guard. Kami tumutulong po kami. Handa po kaming tumulong. Yes, handa po tumulong. 24/7 yung yung trabaho namin. Meron po kayo, sir, mga incoming activities or Yun lang yung incoming activities namin, yung mag-conduct ng survey, then larvae sampling. Lagi niyo po partner, sir, yung DH at BFAR.
Yes, yung DEB4, yung BFAR at saka Coast Guard magkakulong talaga sa trabaho. Yung Philippine Coast Guard handa po lagi na tumulong sa ating mga constituent dito sa, especially dito sa Zamboanga. Kung meron man mga problema, ang opisina po namin bukas para tumulong sa kanila. Kaya sabi ko kanina, nagtatrabaho po kami 24/7. O kung kaya pa nating lagpasan yan, yung Philippine Coast Guard kayang magtrabaho na mas malagpas pa sa 24/7. There was a time na sir na kahit bakasyon nyo na, kahit tumugon pa rin kayo sa pangailangan ng ano po, ng mamamayang Pilipino. Yes, so meron time na nandun ka na sa bahay mo for rest and recreation. So kailangan talaga bumalik ka kasi trabaho eh. Kailangan anuin muna natin yung trabaho. Kampanan muna natin yung trabaho natin before pamilya. So, sabi nga sa credo namin, sabi nga I will put my personal relation second only to my loyalty to the Coast Guard Service and to my country. Ito yung video platter. Makikita natin yun yung parang electronic chart siya dito. Makikita dyan. Weather forecast. Hindi, yung hangin lang. Yung hangin. Sa tulad dito, hindi months yung hangin. Dito sir. Oh, yes. So, radar. Radar. Radar po ito. Okay. Ito po yung medyo yung pa natin eco sounder. So, makita natin yung deep ng water na. Okay. Ito yung GPS. Global position. Ito yung mga yung coordinates natin. Kung Kung saan We tayo. cannot fail. Hindi. Naka-interface siya dito sa video platter at saka sa sa radar. radar.